Paano magsimula ng food business kahit wala kang alam sa pagkain? Hello mga pandalisan, Jerome na naman, ang may-ari ng kaisa-isa at kauna-unahang multi-awarded Takoyaki business dito sa Pilipinas. Konting kwento muna mga kapandalisan. Noong 2019 mga kapandalisan, doon ko na pinasok ang food business. So nag-inquire ako sa iba't ibang klase ng mga food businesses na nagpapa-franchise, gaya ng mga nag-o-offer ng siomai, meron din nag-o-offer ng siomai, siopaw, Hong style noodles, meron din nag-o-offer ng mga milk tea products at saka yung sa seafood business. However, sa bandang huli ay pinili ko pa rin ang takoyaki business. And then hindi siya natuloy na franchise, so naging siyang company owned. Kaya nung naging siyang company owned, doon namin sinimulan gumawa ng sarili naming sistema, sarili naming produkto, sarili naming sauces at kung ano-ano pang mga products namin, hanggang sa nakilala yung brand namin na takoyaki dito sa Pilipinas at naging award winning pa. So ngayon, si Yami's Takoyaki ay nagpapa-franchise na din. So yun na nga mga kapandalisan, paano ka makapag-start na isang food business kahit hindi mo alam mag-operate ng isang food or hindi ka marunong magluto? Gaya ko na ngayon ay nakapagpatayo na ng isang business na kumakalat na sa buong Pilipinas. Gaya nito. Andito tayo ngayon sa Araneta, Cubao Station. Isa sa mga branches na. Tip number 1, research and learn. So, pag ikaw ay magsisimula ng business pagdating sa food, kahit wala kang alam sa food business, kailangan mo talagang alamin yung mga bagay na kailangan malaman sa food. Gaya ng paano gawin yung food na isi-sell mo sa market, kung ano yung mga dapat mong tandaan sa food na ibibenta mo sa market. At syempre, kailangan mo ring aralin yung mga ibang regulations na kailangan mo din sa business na itinatayo mo. Number 2, identify your niche or your market niche. Kasi kapag alam mo ang yung market niche, kung sino ang target market ko na magbebenta ng yung produkto, hindi ka mamumblema sa yung mga customers at alam mo kung sino yung mga tamang customers na pipiliin mo sa yung binibentang products. Pangatlong kapandalisan, gumawa ka ng iyong business plan. So dapat doon sa business plan mo, naka-indicate doon ang iyong market analysis, ang iyong financial projection, ang iyong competitive analysis, ang iyong market strategy. Siyempre kapandalisan, ang iyong operational plan dapat nandyan din sa iyong business plan. Pang-apat ay to gain experience. Wala nang ibang mas titindi pa na mas matuto ka sa iyong papasukin negosyo kung hindi magkaroon ka ng experience sa business na gusto mong pasukin. So may kwento ko lang kapandalisan. So nung ako ay isa pa lamang empleyado, nagtrabaho ako minsan sa isang kilalang convenience store dito sa Pilipinas. So pangarap ko kasi noong magkaroon ng convenience store, kaya nagtrabaho ko sa isang convenience store. So although hindi pa ako nakapagpapatayo ng isang convenience store, pero yung experience ko doon regarding sa food ay nagamit ko naman sa aking experience sa pagtatayo rin ng takoyaki business. Kaya helpful ang magkaroon ng experience pagdating sa food. Pang-5 ay you need to build network. No? So kung makikipag-network ka at papasukin mo ay food industry, kailangan ng mga network mo ay related din sa food. Like gaya ng mga chef, ng mga food entrepreneurs, at iba pang mga klase ng tao na related sa food ang kanilang business na ginagawa or profession na ginagawa. Mas effective yan kasi makakahanap ka sa kanila ng good mentor or great mentor na makakatulong sa iyo sa iyong business na pinapasok. At syempre, pag may magandang network, mas makakita ka ng mga magagandang suppliers, mga suppliers na kung saan pwede rin magbigay sa iyo ng mas affordable na halaga ng supplies na kailangan mo in the future sa iyong business venture. Ang pang-anim naman, kung alam mo na ang papasukin mong business, alam mo na ang food business na papasukin mo, ay kailangan mag-create ka ng menu. Menu na kung saan, yung menu na yon ay yung pagpipilian ng iyong mga customers na o-orderin sa'yo. Make sure that menu will
comply to the concept na ginawa mo sa iyong food business para hindi ma-confuse ang iyong mga target market. Ang susunod naman ay you need to secure your funding. Pwede ka naman maghanap ng iyong mga investors, pwede ka rin naman umutang sa bangko. Nasa sa iyong kapandalisan kung paano ka makapag-secure ng funding. Pero kung meron kang credit card, mas mainam. Using credit card is also about using a great leverage para mas makapag-operate ka sa business. Kasi mga kapandalisan, ang credit card ay isang powerful tool kung saan pwede kang gumasta ng pera nang hindi mo pera. Pangwalo ay setting up the operation. So, dito na papasok yung paghahanap ng tamang location. Dito rin syempre papasok yung paghahanap ng mga supplies na bibilhin. Dito rin papasok yung paghahanap ng mga equipments at ang paghahanap ng tamang tao sa iyong negosyo. You need also to pay attention to the food storage, ang cleanliness ng iyong store, food preparation, at syempre, kailangan mo na rin dito mag-set up ng iyong standard sa operations ng iyong business. Pang-siyam, mga kapandalisan, ay you need to market your product. So, marketing your product not only by using traditional marketing like yung paglalagay ng mga billboards, pagbibigay ng flyers, you can also utilize the social media. Utilizing it by creating a Facebook ads kung meron kang budget, or you can also utilize the social media by creating content na regarding sa iyong food na ino-offer sa iyong mga target market. You can also seek partnership sa mga events na meron sa iyong location. No, you can also put it into a bazaar para mas ma-reach mo pa ang iyong mga target customers at mas makilala ka pa. At ang huli, mga kapandalisan, ay you need to also learn to adapt and improve. Kumbaga, maging open ka sa feedback ng mga customers mo, ng iyong mga employees sa ino-offer ninyo products or food sa market. Because being open to constructive feedback or constructive criticism sa iyong offering ay mas makakapagbigay pa sa iyo ng much better service or products or food in the future. Kailangan din kapandalisan ng continuous evaluation and continuous improvement sa iyong offerings, operations, at sa customer service na ibinibigay mo sa iyong mga customers. For you also to stay to the competition and grow your food business. For you to start a business without any prior knowledge to the food business or food industry itself, you need these three characteristics. Kailangan mo meron ka rito willingness to learn, perseverance, at lalo na ang dedication. Karagdagan pa rito, you need also to seek expert sa industry na pinapasok mo sa food para mas malaki ang chance mo na maging successful sa iyong business operation in the future. Napayas ka ba sa content na ito? Kung oo, ay like, share, follow, subscribe, at comment ka na rin ng yes dito sa comment section kung napayas kang tunay. Sino hindi papayas dyan? Yes! Bye!